Magandang araw mga kaibigan ng Biyernes, August 9, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon, pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po muna at pahit po ng notification bell. Napaka-importante po niyan para updated po kayo sa lagay ng ating panahon. So mga kaibigan, patuloy pa rin po natin binabantayan. Eto nga pong si Bagyong Maria mga kaibigan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang balita po dahil ito ay totally lumalayo na po, no? At wala pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas mga kaibigan. Kitang-kita nyo yung direksyon po niya, no? Day by day, within 24 to 48 hours ay mas lalayo pa ito mga kaibigan. Nasa 85 kilometers per hour na po ang lakas ng kanyang hangin, no? At may bugsong pumapalo naman sa 95 kilometers per hour po northwestward po ang bilis, sa bilis po na 15 kilometers per hour. Pero hindi natin yan dapat ipagpalala dahil wala po yung direktang epekto sa ating bansa. As of now po mga kaibigan, upon checking po sa ating pinaka-live radar, wala pa naman tayong minomonitor na bagong sama ng panahon or mga active low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility mga kaibigan. Inaasahan po ngayong araw, no, ay sa ilang bahagi po ng ating bansa ay apektado pa rin po ng southwest monsoon or ng hanging habagat. So itong hanging habagat nakakaapekto po ngayon sa ilang bahagi ng Luzon at western section po ng Visayas. Forecast weather condition natin mga kaibigan, narito po yung mga lugar na apektado po nitong habagat mga kaibigan. Sa area po ng Ilocos region mga kaibigan, no, etong Zambales at ang area po ng Bataan, maulap po na kalangitan ang mararanasan po ngayong araw po ng Biyernes mga kaibigan. Asahan po sa bandang hapon hanggang sa gabi mga isolated light rains and heavy rainfalls po ang posibleng maidulot nitong hanging habagat. So mga kaibigan, kung lalabas kayo sa hapon at sa gabi, mas maganda ugaliin pong magdala ng payong, jacket, no, kapote, panlaban po sa mga biglaang pag-uulan. Especially po yung mga nagmumotor, no, ugaliin po may baon kayong mga payong at jacket mga kaibigan, no, para hindi kayo mabigla po. So sa isang buhos ng pag-ulan mga kaibigan, madalas po yan sa hapon at tumatagal po yung pag-ulan na ito, nabugso ng ulan, minsan pinakamatagal na po isang oras mga kaibigan. So sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon kasama ng Western Visayas mga kaibigan, no, maulap din po na kalangitan ng maranasan dyan. May mga isolated light rains and heavy rainfalls, mahina hanggang sa malakas na pag-uulan din ang mararanasan dyan pagdating naman sa gabi. Dahil pa rin po yan sa southwest monsoon mga kaibigan. So etong southwest monsoon mga kaibigan nananatili pa rin sa ating bansa at ito yung nag-a-attract at humahatak ng sama ng panahon, kaya nagkakaroon po ng mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan, no, sa labas at sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy nating binabantayan kung meron nga bang sama ng panahon. But as of now, no, wala naman po mga kaibigan. Ang ilang bahagi po ng ating bansa, no, na hindi ko nabanggit, apektado naman po nito pong localized thunderstorm at maulap din ang kalangitan ng posibleng maidulot niya sa hapon, no, mahina hanggang sa malakas din na pag-ulan pagdating sa gabi. Eto mga kaibigan, pinapaalala ko lamang sa inyo, no, eto pong sinasabi natin na Bagyong Maria, eto po ay international name po niya, no, sa mga naguguluhan. International name po niya yan, pero once po nung sakali mang ito ay nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito po yung matatawag natin Bagyong Dindo mga kaibigan. Pagkaklaro lamang yan sa mga naguguluhan ng mga kaibigan, international name po itong Bagyong Maria mga kaibigan. Mga kaibigan, pinapaalala ko din ngayon pa lamang, no, mag-ingat po yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha. Ganyan din po especially yung mga landslide prone area, yung matataas na lugar, yung mga mountainous area sa banta po ng landslide mga kaibigan. Dahil po ang panahon natin ngayon pabago-bago. Kaya po lagi kami nagpapaalala dito para maging aware tayo. Hindi po ito pananakot sa inyo mga kaibigan, bagkos talagang pagpapaalala. Nasa atin na lamang yan kung paano natin i-achieve, no, paano natin i-take yung mga ganitong mensahe po, no, balita sa atin mga kaibigan. So mas maganda nakahanda kaysa mabigla tayo, no, kagaya nung nangyari kay Super Typhoon Karina. Mahina nga bagyo hanggang sa biglang lumakas po mga kaibigan. Ayon na rin sa pag-asa, tinataya po nila ngayong buwan ng Agosto, no,
ay 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. At dahil po nasa rainy season na rin tayo, no, talagang maulap to, no, mga cloud cluster, LPA, southwest monsoon, yan po ang ating mararanasan mga kaibigan. Pero minsan naman nakakaranas tayo ng mainit na panahon sa hapon, pero saglitan lamang yon at bumubuhos yung pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong update, and please huwag kong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa lagay ng ating panahon.